Show rear camera. Show front camera. Turn on recording. Turn off recording. Hi guys, bonjour, comment ça va? Un autre jour, un autre vlog. Continue à regarder mon video aujourd'hui. Hi guys, so kumusta kayo? Okay, another day, another vlog na naman. Okay, so for today's vlog guys, check natin yung mga install kong dashcam dito sa ating voiture or sasakyan, no? So ayan, tinasubukan natin mag French, no? At least kumbaga paunti-unti guys, di ba? Dahil nandito tayo sa Quebec. So ngayon guys, no? By the way, ito yung in-install ko dito sa sasakyan ko, yung napanood niyo yung video ko na sabi ko maglalagay ako ng dashcam. Well, ito na yun guys. Ayan, ako lang nag-install niyan. Ayan, di ba? Ang ganda. O, di ba? Meron siyang widescreen. O, pwede mo siyang zoom. Ayan, pwede mo siyang down, up. So, pwede siyang front camera. Pwede siyang split screen. So, yan, ang maganda dito guys sa dashcam na ito, hindi siya yung katulad ng ibang dashcam, no? Ito guys, meron siyang, hindi ko lang pagkita sa video, meron siyang 4K resolution. So, ayun, guys, no, bago natin pag-usapan yan, no, syempre mag-intro muna tayo. Let's go! Okay, so, ayun, pag-usapan natin itong dashcam na nabili ko, no? So, na-order ko lang to sa Amazon, guys. Ang ganda, sobrang ganda ng review. At yung mga dashcam na ino-order namin dahil sa Pilipinas, yung mga nilagay namin sa Innova, sa Hi-Ace, and then sa Vios. Well, nasa 7,000 ata yun, kaso hindi ko siya nagandahan. Ang mahal niya, pero ang bagal ng response. Hindi katulad nito, guys, ang ganda ng response. Okay? Dahil kahit ito mag-voice command ka lang, show front camera. O, di ba? Ang bilis. Tapos yung recording niya, pwede ka na rin magsalita. Hindi mo na turn on recording. Ayan, no, nagre-record na siya, oh. So yung loop niya is every 3 minutes. Pwede mo siyang i-setting sa ano niya. So kung ayaw mag-record muna, turn off recording. O, di ba? Ang galing. So pwede mo rin siyang i-lock screen. Turn on lock screen. Nakalimutan ko yung voice command niya. Pero nandito yung voice command niya sa settings. Makita mo dyan kung gusto makita yung mga voice command. So meron din siyang, ayan, show rear camera. Show front camera. Turn on recording. Turn off recording. So, ayun guys, ang ganda ng features niya, no? So, hindi ka na yung touchscreen na ganito para iwas aksidente, no? Dahil napaka-risky niyan, lalo na't kung naninibago ka. So, yung settings niya na to guys, napakaganda, no? At usable talaga siya para sa mga nagda-drive, mahilig mag-drive ng long drive, ganyan. So, ang ganda dahil napakalinaw, lalo na't pag in-upload ko to, mamaya tatry natin i-upload. Yung front camera lang niya, gusto kong ayusin. Ang problema kasi, sobrang, dapat pala may extension akong binili para medyo ma-straight ko siya. Tsaka yung salamin ko, sabi ko nga sa inyo, second hand lang to, kaya hindi siya ganun kano. Pero yung camera niya guys, quality talaga, no? So, settings ko, lalo na yung sa likod, yan, ang linaw, ang harap, ang linaw, sobra. Tapos meron siya mga features na warning, kung mabilis ka or malapit ka na, nandiyan nag-warning yan sa likod. Tapos yung reverse niya pala, kung mapapansin nyo, ayan, napaka-wide, di ba? Napaka-wide niya. So, i-settings nyo na lang kung saan komportable. Sa akin, okay na yan. Tapos, ayan, sa front. So, ayan, pwede na sa akin yung ganyan dalawa. Or ganito, kung saan ka komportable. Pero kung gusto mo makikita yung ano mo, pwede yan. Ayan. Kahit yung ano lang, ito lang, pwede na to kasi importante kita naman. So, nag-lock na yan. Yan. So, ang hindi ko lang siya kinabit yung sa reverse cam niya, yung pag nagre-reverse ako, is hindi ko na kinabit dahil hindi ako komportable dun sa ano niya, dun sa wide niya, parang hindi ko siya matansya. Pero sanayan lang. Pero siguro susunod itatap ko ulit yung wire niya. Tinap ko na siya kasi wala pa ako nung in-order na clip para ma-clipan ko pa siya. So yun guys, napakaganda ng features ng camera na ito, no, ng dashcam na to. So ayun, balik natin, no, sa sarili. Ang brand pala ng dashcam na ito
is Wolfbox 950 Pro yung binili ko. Okay, dahil check nyo lang sa Amazon, Lazada or whatever guys na mga application platform yan. Check nyo kung ano yung budget nyo. Lahat ng, I think Wolfbox, ang ganda ng mga review. I think ito yung pinakamagandang brand pagdating sa dashcam. Smooth yung kanyang touchscreen. Voice command smooth, hindi katulad ng ibang Android na device guys, may time na ang bagal ng process niya, ang bagal ng movement. So eto guys, smooth na smooth. So napakataas ng I think ng processor nito, no. So nandoon kasi sa taas yung box, hindi ko na ni-review, basta ito kung ano lang nakikita ko dito, yun na lang yung mapapakita ko sa inyo. Tapos ayun, i-connect mo na lang siya sa mobile, parang yung mga dating dashcam din. Nako-connect lang din ito sa mobile application, may i-download ka. Tapos ayun, mada-download mo na lahat ng mga camera. So napakadali lang niyang gawin. At ayun, mamaya ipapakita ko sa inyo. Try kong i-upload yung ibang video nito, no. Habang nagbiyahe tayo, ikot-ikot tayo dito para makita yung gaano siya kalinaw. Para at least makita nyo talaga kung ano yung review ng dashcam na ito, no. So hindi to sponsored guys, ha. Ano lang to, binili ko lang to talaga nang sa akin at for safety ko na rin, 'di ba? Dahil nga maganda na rin yung meron tayong ganito. At least magkaroon ng problema, pero wag naman sana, 'di ba? Basta wag ka lang talagang ang tawag dito yung magmaneho. Ba't ako yung term? So ayun, ingat lang lagi sa biyahe. Ayun, wag lang reckless na driver, no. So paka-importante yan dito, lalo dito sa Canada, no. So ayun, ang ganda guys, sobra. At ang dali lang niyang install, walang kahirap-hirap. Kung mapapansin nyo, kaso hindi ganun ka-perfect yung install ko guys, kasi hindi naman ako professional na installer ng ganito, no. Alam ko naman may mas marunong pa dyan pagdating sa akin, kasi okay na yung sa akin yung ganito. Komportable na ako dyan, importante wag na yung tsaka ako lang naman gagamit nito. Hindi ko naman kailangan ng ayun, pinadaan ko dun sa likod, tapos minutasan ko yung pinaka gitna ng plate number niya para at least madaan ko dun yung wire. So kagandahan. So susunod siguro ayusin ko na lang ng husto, bibilihan ko pa ng mga clip na sa ganun medyo malinis tignan. Pero sa akin kasi guys, okay na to eh. Hindi naman ako ganun kaselan eh. Ang importante sa akin yung safety ko lang eh. Tapos siyempre ang masaya sa pakiramdam guys na ayun, na unti-unti kong ayusin tong sasakyan. Tulad nito, nabilang ko na rin siya ng ng cover, no. So ito, ganda. So ayan. Pero try ko ulit maghanap ng mas maganda pa rito, parang hindi rin ako komportable. Pero okay na rin to kasi mamura lang to. Kaya paunti-unti. Yun, unti-unti. Susunod ulit ganyan, bibili ulit ako ng ng mga iba niya pang papalitan ko yung mga sinabi ko sa previous vlog ko, no. Tsaka importante yung mga safety guys. Yan. Yun yung mga inuuna ko muna, yung mga importante muna. So ayun na. Pakita ko sa inyo guys, by the way. Punta na tayo, no. Marapit ang dada, no. Yan. So let's go guys at check natin, no. Sakto bili rin tayo ng mga pwede nating baunin kasi pasok ulit bukas, no. At tapos na ang ating last day off natin ngayon, no. So okay na rin, no. Sabad na rin ang pahinga natin at naayos pa natin tong sasakyan. Kaya gagawin ko ngayon is try natin. Tara na. Pandada. Recording. Yan. So guys, napakaganda ng niya. Try natin dumiretso na lang dito para maganda yung may sounds. Pwede may sounds. Copyright tayo. Off muna natin yung sounds. Kung mag-sounds, yan. Ayan guys, yan. Diba? Nakikita nyo yan guys, merong speed detector. Dapat sunod ka lagi sa batas. Pag namulayan at nalungkot yung emoji, kabahan ka na. Huwag ka lang masasaktuhan ng pulis. So ayan guys, kita nyo. I-upload ko to mamaya para makita natin kung anong itsura niya kapag in-upload natin sa YouTube. Sana mag-convert siya ng 1080p at 4K. Try natin. Diba? So, sana pumunta doon, no? Kasi may mga naglalarong bata. So dito na lang tayo.
ikot tayo. Try natin umikot. Diba? Yan. Punta rin ako ng Super Mars kasi bibenta ko yung mga lata ko tsaka mga plastic, no? Marami na tayo eh. So, ayan guys, no? Tapos bili tayo ng coffee mamaya, no? So, diretso muna siguro ako ng grocery tapos ayun, diretso tayo ng bilhin makain, no? Saglit lang naman tong grocery para tapos makita niyo yan. Diba? Yan na yung IGA or kung sa kanila is IGA. Hanap tayo ng dito tayo sa likod. Guys, tignan nyo naman yung mga parkingan dito, napakaluwag, di ba? Yan, ikot muna natin para napakaluwag ng mga parkingan. Ay, saka mag-parking dito. Okay, guys. Ayan guys, tapos na, no? So, kunin natin yung pera natin na $9.10. So, ito. Meron na tayong pambili ng itlog. Diba? Magkano rin yan, ha? Kasi ito pa guys, oh. Ito yung nabentahan ko nung nakaraan lang. Marami kasi sa office namin ng mga plastic guys, no? Hindi nila binibenta. Kaya minsan kinukuha ko. Meron din kumukuha na lokal. Pero, ayun, kinukuha ko rin yung iba. So, ayan guys, oh, sa pagbibenta ng mga plastic, diba? Sorry. So, nasa 22 lang. 22. Ayan, diba? So, malaking bagay na yan guys, ha? Diba? Ayan, makakabili na tayo ng marami yan. So, ayun, mga pre. Tapos na tayo mag-grocery. Ayan. At malaking tulong yung nabawas sa natin, ha? Resibo natin na 20. Tapos, $20 lang din yung binayaran ko. Tapos, yung 20 naulan. Naulan na. So ayan, naulan. So ito yung sakyan natin. Naulan. Yan natin ako. Dudumihan na yung ko. So ayan guys, tapos na tayo order ng ating favorites. Cafe with almond milk. Yan. Ayun. Go. At punta naman tayo sa La Bongerie para bumili ng mga tinapay. So ayun lang guys, no? At yun lang, yung walang kwentang video na ito. Maraming salamat. Pinakita ko lang sa inyo yung dashcam sa mga gustong umorder ng ganito. At ito yung pinaka maganda kong maire-recommend dahil may mga dashcam na ako sa Pilipinas guys. Ito talaga quality. Sobra. At meron pa yung mas latest dito guys. Kung nakita nyo, nabanggit ko kanina no, na 960 Pro ito. Meron na mga bago ngayon, 980, 990. Ako kasi yun lang kaya rin ng budget ko. So para sa akin okay na to. And kung mas mataas pa yung budget nyo, mas maganda pa. So ayun, kung gusto niyo talaga ng high-end yun, pero sa akin guys, yung ganito lang budget friendly lang, okay na sa akin to. So kasi ang kagandahan nito, kaya yung hindi binili ko yung mga ganito, yung mga sa panel board, yung mga Android unit, kasi kapag bumili ako ng sakyan, hindi pa naman kung sakali lang na gusto ko na magpalit ng sakyan, di ba? At least pwede ko tong tanggalin, dilipat lang. Kasi itong Android unit, siyempre, yung bibenta mo yung sakyan mo, gamit na, tataas yung value, tatawaran ka pa, so ang hirap, di ba? So, yun, para sa akin guys, opinion ko lang, yun, mga budget na datal, pang-start ko lang naman ito.
So ayun, maraming salamat guys no sa panonood. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel guys. Thank you. See you. Peace.